Magandang umaga po sa ating pong lahat. Sige po, makaupo na po ang lahat. Ang dami pong upuan na bakante po natin. Upuan po natin lahat. Amen? Ang dami po dyan upuan. Sige po, wag kayong mag-agawan kasi ang dami pong upuan. Amen po ba? Minsan pa po, palakpakan natin ang Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos na nagdako sa atin sa lugar na ito ay isang pribilehiyo sa buhay po natin. Di po ba? No? Ang bawat isa ay sa pagpunta po natin dito, sa pagdako po natin dito para sambahin ang ating Panginoon, no? Pasalamatan, sama-sama tayo nagpupuri at sama-sama rin tayo nakikinig ng salita ng ating Diyos. Ito po ay isang pribilehiyo. Amen? Amen. Dahil po napakabuti po ng ating Diyos sa ating mga buhay. Amen. Ang topic, di na po natin patatagalin. At ang topic po natin ngayon, at ang tema po muna natin ngayon ay nagpapatuloy po. Sige po. Christ, pakibasa po natin lahat. Christ, humility is the answer. May karugtong pa po. Manifesting servanthood. Di po ba? Napakaganda po ng tema po natin ngayong August. At sa susunod, Berna. Amen? Eh, marami na excited dyan. No? Nakangiti ng lahat. Pagka sinabing Berna, malapit na yan. Ilang ano na lang, ilang hakbang na ba? No, ilang ano na lang, December na, Pasko na. Pero, siyempre, unahin mo muna natin si Lord sa lahat. Amen? Ngayong umagang ito, ang ating pong binigay ni Lord sa atin, the power of humility. Ito po, ang kapangyarihan po ng pagpapakumbaba. Amen po ba? Mababasa po natin yan sa Luke 18, Chapter 18, verse 9 to 14. Mayroon po ba tayo dyan? Para lahat po tayo ay magbasa. Wala po. Sige po. Ito po ang sabi po dito, no, ng ating Panginoon. Ito po ay isang talinhaga ng Diyos, no, ng Panginoong Hesus. 20 taong ito. Isang Pariseo at isang publikano. Amen? Talinghaga po ito ng Panginoon. Sa verse 9, ang sabi po dito ng Panginoon, sinabi rin niya ang talinghagang ito sa mga taong ang tingin sa sarili matuwid at tumahamak naman sa iba. Ito po yun, no? Sinasabi ng Panginoon. Sa verse 10, may dalawang lalaking pumanhik sa templo upang manalangin. Ang isa'y Pariseo at ang isa na may publikano. Ilan po yung pumasok sa panalanginan sa church? Ilan po? 2. Magkaiba po sila, no? Sa verse 11, tumindig ang Pariseo at pabulong na nanalangin ng ganito, O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba, mga magnanakaw, mandaraya, mga lunya, o kaya'y katulad ng publikanong ito. Ito po yung panalangin ng isa. Amen? Sino po yung isa? Iyon po ay Pariseo. Amen? Sa verse 12, ang sabi po dito, makalawa akong nag-aayuno. Sabi po niya, makalawa akong nag-aayuno sa loob ng 1 linggo. Nagbibigay ako ng ikapo ng lahat kong kinikita. Mga nag-ikapo dyan. Samantalang ang publikano'y nakatayo sa malayo, hindi man lamang makatingin sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sa verse 14, sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y
umuwing kinalulugdan ng Diyos, ngunit hindi ang isa. Sapagkat ang sino man nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Ayan po ang salita ng ating Panginoon. Ano po yung panalangin ng Pariseo? Dalawa po silang pumasok. Ang Pariseo, ang kanyang panalangin ang sabi niya, tumindig po siya. Ang sabi niya ganon, pabulong na nanalangin ng ganito, O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo dahil hindi daw siya katulad ng iba na magnanakaw, mangangalunya, ang dami po niyan sinabi. Samantala yung isang nananalangin, hindi man lamang makatingin sa langit at dinadagukan pa niya ang kanyang dibdib. Amen? Ano po ba ang makikita natin dyan sa unang nananalangin? Siya po ba ay nalulugod po ba ang Diyos sa kanyang panalangin na iyon? No, amen. Siyempre, hindi po nalulugod ang Diyos. Bakit? Dahil ang unang nananalangin, siya ay punong-puno ng, kumbaga sa mundong kasabihan, hangin. Mayroong pong maririnig tayo, punong-puno ng kayabangan. Di ba pa? Di po ba pagka mayroon tayo narinig sa makamundong usapin na ganyan, punong-puno ka ng hangin eh. Ibig sabihin, ang taong ito, punong-puno ng kayabangan sa kanyang sarili. Amen? Samantalang yung isa, nananalangin, hindi man lang makatingin sa langit. At ito'y dinadagukan pa niya ang kanyang dibdib. Sabi nga natin kanina, ang kapangyarihan ng pagpapakumbaba. Iyon po ang topic natin. Ngayon, mga kapatid, napapansin nyo ba? No? Kung gaano kahilig ang mundo natin sa paghahambing, lalo sa social media. Lagi natin nakikita ang magagarang larawan. Yun nga yung kanina sa first service po natin. No? Nagpo-post ng mga picture, na nandun sila, nagbabakasyon, maganda yung kanilang pagsasamahan, na perfect bakasyon, perfect na pamilya, perfect na buhay. Yan po ang lumalabas sa social media. Amen? Mahilig po ang mundo natin ngayon. Makikita natin sa social media ang paghahambing, no? Ang mga post natin, ganito ako, ganito kami, no? Makikita doon sa social media. Amen? Maging sa trabaho, sinusukat yung tao, no? Kung sino ang mataas ang posisyon, mas malaki ang kita o mas sikat. Pag mataas ang iyong posisyon at malaki ang iyong kita, ikaw ay sikat, 'di ba? Ikaw ay talagang mataas ang tingin mo sa iyong sarili. Kasi mataas nga ang iyong posisyon eh. No? At minsan, kahit sa simbahan, aray, mayroon po ba dito? Wala naman. Amen? Praise God. Sa church po natin, maging sa buhay po natin, wag po natin ito gagawin. It's very dangerous sa isang mga Kristiyano pag ganito po ang ating kaisipan. Bakit po? Kahit sa simbahan, may mga lihim na nahahambing. Kung sino mas mahusay, kung sino mahusay umawit. At kapag hindi mahusay umawit, wala na po akong mic, akala ko tapos. No? Mayroon pong paghahambing. Amen? At kung sino ang mas madalas umaten, o kung sino ang mas
mukhang banal. Grabe, no? Grabe ang mga paghahambing, grabe ang mga kaisipan. Pero alam niyo po ba, para bang sinasabi ng kultura natin ngayon na kailangan mong ipakita na mas magaling ka, mas matalino ka, mas maayos ka kaysa sa iba. Pero mga kapatid, ang totoo, ang paghahambing ay mukha lang ng kayabangan. Di ba? Ang paghahambing po, ito ay nasasalamin o nagmumuka lang ito ng tayo ay may kayabangan. Amen? Amen po ba? Amen. At ang kayabangan, alam natin, ay naglalayo sa atin sa Diyos. Dahil ayaw po yan ng ating Panginoon. Ang kayabangan. Napakahirap po maglingkod sa Diyos pagka po mayroon po tayong ganito. Nagmamataas, nagmamalaki, mabigyan ka lang ng posisyon, mabigyan ka lang ng ganito ang gagawin mo sa sarili mo. Nagmamataas ka na. Mahirap po yan. Mahirap po humarap sa Diyos pag mayroon po tayong ganito. Alam niyo po, naalala ko ang isang kwento tungkol sa isang batang musikero na gustong sumikat. Lumapit siya sa isang kilalang konduktor at nagsabi, gusto kong maging musikero para lahat humanga sa akin. Ngumiti ang konduktor at sagot niya, kung yan ang habol mo, hindi ka makakagawa ng tunay na musika. Totoo naman po yun. Di po ba? Ang tunay na musika ay hindi galing sa kayabangan, kundi sa paglilingkod sa musika, sa tao, higit sa lahat, sa Diyos. Amen? Gagawa tayo ng musika para sa Lord nang hindi mag-isip na ikaw ay sisikat sa awiting ito. Amen? Amen. Palakpakan po natin ating Panginoon. Makakalika ka ng awitin at ang awitin na yan ay para sa ating Panginoon. Hindi para tayo ay sisikat. Amen po? At tulad po, no? Tulad po ng batang iyon, siguro, siyempre, dahil yon ang gusto ng bata, pero sa pagsabi ng musiko, ng konduktor na yon, na kung ano ang tama niyang gawin. Alam niyo po, nung binasa ko to, wala man dito karugtong, naisip ko na yung bata na yon, tatandaan niya yung sinasabi ng konduktor sa kanya. Amen? Lilika siya ng awitin na hindi kasama ang pagmamayabang, pagmamalaki. Amen? At ito mismo ang ipinakita ni Jesus sa talinghaga sa Lucas, no? Sa 18:9 hanggang 14. 2 tao ang pumasok sa templo para manalangin. Isa, Pariseo, respetado, religyoso, tingin ng lahat ay banal. No? Yung Pariseo, ang tingin ng lahat sa kanya ay banal. Siya po ay respetado. Amen? Samantalang yung isang maniningil ng buwis, kinamumuhian, tinuturing na makasalanan. Pareho silang nananalangin, pero ang nakakagulat, sabi ni Jesus, maniningil ng buwis ang umuwi na pinatawad at itinuwid sa harap ng Diyos. Hindi yung Pariseo. Amen? Alam niyo po, ang example na ito, ang talinghaga na ito ng Panginoon, ay naa-apply din po ito
sa ating sarili. Lalo na po tayo na mga lingkod ng Diyos, tayo na mga anak ng Diyos. Amen? Dahil nga ang kayabangan ay walang puwang sa harapan ng ating Panginoon. Amen? At dito natin makikita na inilirawan ni Jesus ang katangian ng Pariseo na lubhang mapagmataas at ang publikano sa larawan ay isang kababaan loob. Di ba? No? At ano ang susi kung bakit kinalugdan ni Jesus ang isang publikano? Ang kanyang pagpapakumbaba. Amen? Doon po nalugod ang ating Panginoon sa publikano. Kasi hindi man lang siya makatingin sa langit habang siya nananalangin. Dahil siya ay makasalanan. Ang sabi niya, ako'y isang makasalanan. Kaya doon inamin ng publikano ang kanyang kalagayan sa harapan ng ating Panginoon. Hindi katulad yung una, lahat, ako. Di ba? Mapapansin natin, sarili niya ang kanyang itinataas. Hindi niya tinataas ang Panginoon sa kanyang buhay. Puro kanyang sarili. At malinaw ang mensahe ni Jesus, ang kayabangan ay naglalayo sa atin sa Diyos. Pero ang pagpapakumbaba ay pintuan ng kanyang awa at biyaya. Amen? Kaya ngayong umaga, tingnan natin ang 3 aral mula sa tanlinghagang ito. Number 1 po, ang pagpapakumbaba ay pagkilala na kailangan natin ang Diyos. Totoo po yan. No? Humility, recognize our need for God. Amen po ba? Kailangan po natin magpapakumbaba sa harapan ng ating Panginoon. Kailangan po natin ang ating Panginoon. At kung tayo po ay nagmamataas sa harapan ng Panginoon, hindi po makakakilos ang Diyos sa ating mga buhay. Amen? Sabi po dito sa Luke, verse 13, no? Sa verse 13, ngunit ang maniningil ng buwis ay nakatayo sa malayo, hindi man lang siya makatingin sa langit, kundi siya ay patuloy na tumatadyak sa kanyang dibdib at nananalangin, O Diyos, maawa ka sa akin na isang makasalanan. Amen? Tayo nga po ay basahin po natin ang verse na ito. No? Sabay-sabay po tayo magbasa. Ngunit, ang maniningil ng buwis, hindi man lang siya makatingin sa langit. O Diyos, maawa ka sa akin na isang makasalanan. Ito po ang kalagayan ng isang Pariseo, ay ng isang tao na kasama doon. Dalawa sila na nanalangin. Isang publikano. Ito po ang kanyang panalangin sa ating Diyos. At napakatindi po ng kanyang panalangin dito dahil mismo ang kanyang dibdib ay kanya po itong dinadagukan. Dumarating na po ba sa punto sa buhay natin ng mga manggagawa o mga anak ng Diyos, kumilala sa Panginoon, na kapag po tayo may kasalanan sa Diyos, kapag tayo may nagawang pagkakamali sa Diyos, nalabag natin ang Panginoon at tayo ay lalapit sa Kanya, ganito po rin po ba tayo manalangin? Ganito po ba tayo manalangin? Na halos hindi tayo makatingin sa langit? Na halos ano ang gagawin natin para lang tayo mapansin, mapatawad ng ating Panginoon pagka tayo ay nakagawa ng pagkakasala sa ating Diyos? Or baka naman
Pag tayo nananalangin, tama na yung patawarin mo ako, Panginoon, at hindi natin maramdaman kung ang ating panalangin ay umabot ba sa kalangitan. Ang paghingi ba natin ng tawad ay umaabot ba sa kalangitan? O baka hanggang nasa ulo mo lang ang iyong panalangin at hindi yan umaabot sa kalangitan, sa kalwalhatian ng ating Diyos. Tayo po, pag tayo po ay nakagawa ng pagkakasala, ganito po ang ating ginagawang pananalangin. Dahil gusto natin na manumbalik sa ating Diyos. Gusto natin na ang Diyos ay muling kikilos sa ating mga buhay. Kaya nga, pagka nakagawa tayo ng pagkakasala sa ating Panginoon, hindi po tayo nakakampante, no? Hindi po tayo nagiging hindi tayo nagiging malaya sa ating buhay bilang mga anak ng Diyos pagka tayo po ay nakakagawa ng pagkakasala sa ating Panginoon. At pag tayo nakagawa ng pagkakasala sa ating Diyos, hinahanap agad natin ang presensya ng ating Panginoon at humihingi agad tayo ng tawad sa ating Diyos. Amen? Amen. Palakpakan po natin ating Panginoon. At alam niyo po ba, kapag tayo nakagawa ng pagkakasala sa Diyos at hindi rin agad tayo humingi ng tawad at nagpapatuloy tayo sa kasalanan, tayo po ay nagmamalaki sa ating Panginoon. Amen? Yung puso natin, nananahan ang pagmamalaki, ang pride, ang kayabangan na hindi i-acknowledge ang kapatawaran ng ating Panginoon. Hanggat ang Diyos ang siyang kikilos sa buhay mo, hanggang si Lord na ang mag-expose sa iyo at sa kakapa niya. At saka pa tayo lalapit sa ating Panginoon. Saka pa tayo iiyak sa ating Diyos. Kaya dapat, pag nakagawa tayo ng pagkakamali, pagkakasala, aminin na agad natin sa ating Panginoon. Lumapit agad tayo sa ating Diyos. Aminin agad natin ang ating pagkakamali. Amen? Amen. Mapapansin natin na dalawang magkaibang postura ito. Ang Pariseo, tuwid na nakatayo, puno ng tiwala sa sarili, parang sinasabi niya, kaya ko to, mabuti naman ako. Hindi ako katulad ng iba. Iba talagang ugali ng Pariseyong ito. Ano? Talagang tindi. Ang maniningil ng buwis, malayo ang distansya. Nakayuko, hindi makatingin sa langit, at tinatadyakan ang kanyang dibdib. Dinadagukan po ito, ang kanyang dibdib. Bilang tanda ng pagsisisi, wala siyang dalang credentials, tanging pag-amin na kailangan niya ang awa ng Diyos. Kailangan po, kapag po tayo nakagawa ng pagkakasala, ang tindi po, talagang dinadagukan niya ang kanyang dibdib para humingi ng tawad sa ating Panginoon. Ganito ang tunay na pagpapakumbaba, ang pagkilala na kahit anong gawin natin, hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Ang awa at biyaya ng Diyos ang siya lang sagot sa lahat. Amen? Amen. At sa Roma 3:23 hanggang 24, sapagkat ang lahat nga ay nagkasala at hindi nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos at sila'y itinuwid ng walang bayad sa pamamagitan ng kanyang biyaya, sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya nga hindi tayo pwede magmayabang. 'Di ba?
sa habag at biyaya ng ating Diyos. Kaya tayo po ay nangaligtas. Amen? Hindi tayo nangaligtas dahil tayo mabuti. Hindi tayo nangaligtas dahil sa pagtulong. Hindi tayo naliligtas sa religion. Nangaligtas tayo sa habag at biyaya ng ating Panginoon. Sapagkat lahat nga tayo ay nagkasala. Amen? Walang maipagmalaki ang bawat isa sa atin sa harapan ng ating Panginoon. Tandaan po natin ito. Yan po ay salita ng ating Panginoon. Isipin nyo ang dalawang pasyente, no? Ito po'y, sila po ay pumasok sa ospital. Yung isa, lumapit sa doktor at umamin, "Dok, may sakit ako. Kailangan ko ng tulong." Alam niyo po ba, itong Pariseo at Publikano, nahahambing dito na sila ay pumasok sa ospital. Amen? Yung church na yan, ang church na ito ay tayo lahat narito. Alam niyo po ba, ang church na ito ay healing eh. 'Di ba? Nandito tayo, nagpupuri, nagwo-worship, humihingi sa Lord, humihingi ng tulong sa Panginoon. Sama-sama na nagpupuri sa ating Diyos at tayo ay pinapagaling ng ating Panginoon. Gaya din po, sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Gaya din po nitong isang taong ito na siya ay lumapit, umamin kaagad na siya ay may sakit. Diba? Pag nasa ospital po tayo, hindi naman tayo agad-agad lalapit dun sa doktor eh. Hihintay ka pa, may number ka. Kahit sa private ka, maghintay ka. At saka hindi mo sasabihin sa doktor, anong sakit? Dok, ito ang sakit ko. Hindi, yung doktor ang magtanong sa'yo, anong nararamdaman mo? Ganyan. Pero ito, inamin niya kaagad. Ganon din tayo sa Panginoon. No? Lord, may sakit ako. Pagalingin mo ako. Sabihin agad natin sa Panginoon kung ano ang nararamdaman natin sa ating mga buhay. Amen? Kung ano ang iyong kabigatan ngayong umagang ito. Kung ano ang kailangan mo ngayong umagang ito. Umamin ka, sabihin mo sa ating Panginoon. Amen? Amen. At alam niyo po sa ating reflection, kapag nananalangin ako, mas katulad ba ako ng Pariseo o ng maniningil ng buwis? Umaasa ba ako sa sarili kong kabutihan? Umaamin ba akong wala akong magagawa kung wala ang Diyos? Makikita ko ba araw-araw ang desperadong pangangailangan ko sa Kanyang awa? Ito po yung mga tanong. At sa ating practical na aplikasyon, simulan ang panalangin sa pagpapakumbaba bago humingi ng kahit ano. Sabihin, Panginoon, maawa ka, kailangan kita. Ito po ang panalangin ng may kasamang pagpapakumbaba. Maging dependent araw-araw, pagkagising pa lang, sabihin, Diyos, hindi ko kayang harapin ang araw na ito nang wala ka. Mayroon po bang nananalangin sa atin ng ganito? Na paggising pa lang, Lord, hindi ko kaya ang araw na ito. Paggising mo pa lang, sasabihin mo na sa Panginoon, O Diyos, O Lord, hindi ko kaya ang buong maghapong ito kung hindi mo ako sasamahan. Pagka ganun po ang ating panalangin, magiging mahusay po at maayos ang ating maghapon. Amen? Ano pa po? Iwasan ang pagmamataas. Huwag ikumpara ang sarili sa iba para sabing mas mabuti ka. Ikumpara ang sarili kay Kristo
At doon mo makikita ang tunay na pangangailangan ng biyaya. Huwag po natin ikumpara ang ating sarili sa iba. Huwag po natin hanapan ang iba. Bakit wala sila? Bakit hindi sila umaating? Diba? Huwag po natin sila pagkukumparahin. Sino ang banal? Huwag po. Amen? Unang hakbang, ang ikumpara po natin si Kristo sa ating sarili. Amen? Amen. Unang hakbang sa pagpakumbaba ay ang pagkilala na kailangan natin ang Diyos. Talagang kailangan po natin ang ating Panginoon sa ating buhay. Dahil wala tayong magagawa kung si Jesus wala sa mga buhay natin. Amen? Pero hindi dito nagtatapos. Kapag naintindihan na natin ang pangangailangan natin, ang susunod na hakbang ay aalisin ang tingin sa sarili at ituon sa Diyos. Lagi lamang po natin ituon ang ating sarili sa ating Panginoon. Amen? Sa ating pong pangalawa, humility. Nawala na? Sige po. Number 2 po, ang pagpapakumbaba ay paglipat ng pansin mula sa sarili patungo sa Diyos. Sa verse 11 po, ang sabi dito, ang Pariseo ay tumayo at nagdasal ng ganito, Diyos, nagpapasalamat ako na hindi ako katulad ng ibang tao, magnanakaw, mga makasalanan, mga ngalunya, o kahit itong maniningil ng buwis. Ito po yung panalangin ng isang Pariseo. Ang kanyang panalangin ay lagi po nakatuon lamang sa kanyang sarili. At pansinin niyo po, ginagamit niya ang pangalan ng Diyos, pero hindi naman talaga tungkol sa Diyos ang panalangin niya. Di po ba? Lahat ng sinasabi niya tungkol sa sarili niya. Ilang beses niyang binabanggit ang ako. Ito po ang panalangin niya. Laging ako, hindi ako katulad. Hindi ako katulad mo, hindi ako katulad niya. Ganon po ang kanyang panalangin. Samantalang yung maniningil ng buwis, simple lang. Diyos, maawa ka sa akin. Hindi tungkol sa sarili, hindi tungkol sa ibang tao. Ang sentro ng panalangin niya ay ang Diyos. Simple lang ang panalangin ng maniningil ng buwis. Diyos, maawa ka sa akin. Simple lang. Ang Pariseo, ang haba ng panalangin niya. Sa panalangin po natin, hindi po kailangan ng mahabang detalye. Hindi po tumitingin si Lord sa gaano kahaba ng iyong panalangin o gaano ka kagagaling manalangin. Kahit simpleng panalangin, maiksing panalangin, kung ito'y nagmumula sa puso mo, ayan, ay sasagutin ka po ng ating Panginoon. Nalulugod ang Diyos sa iyong panalangin. Amen? Amen. Ganito ang tunay na pagpakumbaba. Hindi tingnan mo ako, Panginoon, kundi tingnan mo ikaw, Panginoon. Amen? Sabi nga po sa John 3, verse 30, kinakailangan siya ang tumaas at ako na may bumaba. Amen? Yun po ang sabi ni John. Kailangan si Jesus ang maitaas at tayo po ay magpapakababa sa harapan ng ating Panginoon. Ito ang puso ng pagpapakumbaba. Mas higit si Jesus
mas kunti tayo. Mas maitaas si Jesus, mas maibaba ang ating sarili sa harapan ng ating Panginoon. Palagi, prayer natin, palagi tayo sidlan ng Diyos, ang buhay natin, ang puso natin, ng mapagpakumbabang puso. Amen? No? Sa ating pong refleksyon, kapag nananalangin ako, mas iniisa-isa ko ba ang nagawa ko o mas inuuna ko ang papuri sa Diyos? Mas madalas ba akong ikumpara ang sarili ko sa ibang tao o tinitingnan ko si Kristo bilang sukatan ng kabanalan? Amen po? Mas madalas ba maikumpara ang ating sarili sa ibang tao? O tinitingnan ba natin si Kristo bilang sukatan ng kabanalan? Dapat si Kristo po ang ating tinitignan. Sa pakikitungo ko sa kapwa, ituturo ko ba sila kay Kristo o sa sarili kong kabutihan? Ano po ang ating gagawin pagka tayo po ay nakikitungo sa ating kapwa? Sarili ba natin ang ating ikikwento? O ituturo natin ang kabutihan ng ating Panginoon? Ikikwento po natin ang kabutihan ng Diyos. Hindi po ang kwento ng buhay natin na siya lagi natin ititaas. Hindi po. Si Jesus po. At sa practical po na aplikasyon, suriin ang panalangin, subukan mong pakinggan ang sarili mong panalangin. Ngayong linggong, puno ba ito ng ako o puno ng ikaw o Panginoon? Alam niyo po, ang sarap po manalangin. Naranasan niyo po bang manalangin na nananalangin ka, hinihintay mo yung kasagutan ng Diyos sa'yo? Naghihintay ka, ninanamnam mo ang kasagutan ng Diyos sa iyong panalangin? Napakasarap po ng pakiramdam na mananalangin ka, nakikipag-usap ka sa ating Panginoon. At lalo, manalangin ka, hindi puro ako. Ako, Lord, pagpalain mo ako ngayong araw na ito, Lord. Ako, Lord. Puro ganito ang panalangin natin. Kundi ang panalangin natin ay ating Panginoon. Ang siya pong makapokus sa ating puso. Baguhin ang sukatan. Huwag ikumpara ang sarili sa iba. Ikumpara ang sarili kay Kristo. Amen? Ikumpara po natin ang ating sarili sa ating Panginoon. Doon lalabas ang tunay na pangangailangan natin ng Kanyang biyaya. Ibigay ang kaluwalhatian sa Diyos kapag pinuri ka ng tao, huwag i-dismiss, pero i-reflect, salamat, pero ang Diyos ang dapat papurihan. Sa lahat po ng bagay, ibigay po natin ang papuri na para lang sa ating Panginoon. Hindi po dapat mabigyan ng papuri ang buhay natin, kung hindi ang ating Diyos na buhay lamang. Amen? Amen. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. At paglipat po ng tatlong puntos na ito, yung unang hakbang ay kilalanin natin kilalanan natin ang Diyos. Ikalawa, alisin natin ang spotlight sa ating sarili at ibalik ito sa Kanya. Ngayon, narito ang pinakamagandang bahagi kapag tayo ay yumuyuko sa pagpapakumbaba sa Diyos mismo ang siyang nagtataas sa iyo. Ang Lord mismo ang nagtataas po sa atin kapag tayo po ay nagpapakumbaba
sa ating Panginoon. Amen? Ano man ang mga kalagayan natin sa buhay, tayo man po ay may estado na mayaman, mataas ang posisyon, dapat po manatili tayong magpapakumbaba sa ating Panginoon. Dahil ang lahat ng yan ay biyaya ng Diyos. Lahat ng yan galing sa ating Panginoon. Wala ka dyan kahit katiting. Wala tayo kahit katuldok na mga posisyon o yaman. Kaultimo ang ating kalusugan para tayo makapaghanap buhay. Galing yan sa ating Panginoon. Biyaya yan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? Kaya walang dapat magmalaki ang bawat isa sa harapan ng ating Panginoon. Kasi minsan, pag marami kang pera, ang isipan mo, ang puso mo, nandun ang kayabangan. Andon ang pagmamalaki. Si tulong ako doon, si tulong ako dito, si bigay ako doon. Ganon po tayo. Parang yung Pariseo. No? Pero ang gusto ng Panginoon, alisin natin ang ating pagmamayabang sa ating sarili. Wala dapat makapasok sa buhay natin bilang mga lingkod ng Diyos na isang katiting na litrang kayabangan sa ating mga buhay. Kundi ang makita ng Diyos sa buhay natin ay ang kababaan ng loob. Amen? Ang pagpapakumbaba. Kahit ikaw na ang nasaktan, kahit nagawan ka na ng mali, magpatawad ka, magpakumbaba ka, magunawa ka. Amen? Dahil yan ang gusto ng ating Panginoon. No? Kahit gawaan ka ng matinding sakit sa buhay mo, isukli mo pa rin ang pagpapakumbaba sa isang tao na yun. Amen? Dahil ang Diyos ang magtataas sa iyo. Amen? Kahit hirap na ang puso mo, manalangin ka sa Diyos. Itataas ka, kapatid, ng ating Panginoon. At last, sa number 3, ang pagpapakumbaba ay nagdadala ng pag-angat mula sa Diyos mismo. Opo, tunay po ito. Ang pagpapakumbaba po ay nagdadala ng pag-angat, no, mula sa Diyos. Ang buhay po natin ay iangat ng ating Panginoon. Sa verse 14, sinasabi ko sa inyo, ang taong ito ang maniningil ng buwis at hindi ang isa ang umuwi na itinuring na matuwid sa harapan ng Diyos. Sapagkat ang bawat nagmamataas ay ibababa at ang bawat nagmamakababa ay itataas. Ang ganda po ng pangako ng ating Panginoon, ang salita ng ating Panginoon. Alam niyo po bakit ganito ang itinuro? Ang galing, no? Ang kaibuti ng ating Panginoon. Month of August, humility. Ang itinuro ay pagpakumbaba. Ang the best na pusong mapagpakumbaba ay si Jesus. Bakit po? Kasi alam niyo po, ang panahon po natin ngayon ay para bang hindi na maintindihan. Magulo. Magulo na po ang mundo natin. Punong-puno na po ito ng panlilinlang sa mga anak ng Diyos. Tingin ka sa kabila, tingin ka sa kanan, tingin ka doon,
tingin ka sa social media, mas lalo magulo. Bakit po? Tandaan po natin na ang humility, ang itinuturo ng Diyos sa atin, ito po magiging sandata natin sa ating kapaligiran. Amen? Ang pagpapakumbaba ay magiging sandata natin sa bawat kakaharapin natin sa ating mga buhay. Amen po ba? Sapagkat kaliwat kanan ang mga nag-iinganyo sa atin. 'Di ba? No? Talagang makikita mo ang panahon natin ngayon ay matindi na. Lahat na. Lahat. Halos may mga pride na. Siguro kakakain sa hindi ko nabanggitin. No? Kakakain ng chicken, kaya halos naprito na. Alam niyo po, napakainam ng Diyos, tayo po ay tinuturuan na ang word ng Panginoon ng pagpapakumbaba ay manatili sa ating mga puso, lalo na po sa panahon na ito onwards. 'Di ba? Dami pong mangyayari. Dami pa pong magaganap. Kung wala po tayong pagpapakumbaba, isa na rin tayo doon sa Pariseo na laging nagsasabi, ako. 'Di ba? Kaya mga kapatid, makikita natin dito ang dakilang kabaliktaran at kabaliktaran sa kaharian ng Diyos, ang nagmamataas. Ano kasunod? Ang nagpapakumbaba, itinataguyod. No? Sabi dito, ang nagmamataas, ibinabababa. Ang nagpapakumbaba, itinataguyod. Sa mundo, tinataas ang mayaman. Yan nga yung sinasabi natin kanina, makapangyarihan, sikat, pero sa Diyos, ang itinataguyod niya ay ang magpakumbaba. Ito ang dala ng Panginoon sa atin, ang magpakumbaba. Dahil ang mundo, ang dala niya ay pagmamataas. Pero si Jesus, ang dala niya ay pagpapakumbaba. Humility. Amen? Ang Pariseo mataas sa mata ng tao, pero ibinababa ng Diyos. Ayan. Yung Pariseo, mataas sa paningin ng tao. Anong ginawa ni Lord? Binaba. Ang maniningil ng buwis, mababa sa mata ng tao, itinaas ng Diyos. Amen? Sa Santiago 4 verse 10, magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itaas niya kayo. Amen? Hayaan po natin na si Lord ang magtaas ng ating mga buhay. Si Lord ang magtaas ng sitwasyon ng ating mga buhay. Amen? Huwag tayong kapitan, no? Na para bang yung linta kumakapit, yung espiritu ng pride, mga kapalaluan. Pag yan ay kumapit, ay para na yung linta, mahirap alisin. Kaya, lumapit agad sa ating Panginoon. Magpakumbaba sa harap ng Diyos. Hindi tayo kailanman lugi sa pagpapakumbaba. Kasi sa dulo, ang Diyos mismo ang gaganti at magtaas sa atin. Amen? Yung word na to ni Lord,
ariin natin, tayo ito. Di ba? Tayo yan eh. Sabi dito, hindi tayo lugi sa pagpapakumbaba. Kasi sa dulo, ang Diyos mismo ang gaganti, magtaas sa atin. Mayroon nakasakit man sa'yo, bigyan mo sila sa Lord. Amen? Huwag mo silang gantihan. Si Lord ang gagawa para sa'yo. Amen? Isipin mo ang isang bata na nahulog sa kanal. Madumi, basa, at walang lakas para umakyat kahit anong pilit niya. Hindi niya kaya. Pero nung siya yumuko, umiyak, at humingi ng tulong, may dumating na ama. Inilapit ang kamay at inangat siya. Alam mo kapatid, ganyan ang Diyos kapag inamin natin hindi natin kaya. Kapag yumuko ka na, siya mismo ang aabot at mag-aangat sa atin. Amen? Tanda ng pagyuko, pagpapakumbaba sa ating Panginoon. Napakabuti po ng ating Diyos. Hindi po basta-basta ang ginawa ng Diyos sa cross ng Kalbaryo para sa iyo, para sa akin, para magkaroon ka ng kaligtasan at ako. Nagpapakumbaba siya para tayong maligtas. Amen? Ito, yung karakter ng Panginoon na nais niya gawin natin sa ating mga buhay. Hindi dapat tayo magmalaki. Amen? At marunong tayo magpatawad sa mga nakasakit sa atin. Nakasakit ng damdamin natin. Marunong tayo magpatawad sa kanila. Amen? Amen. At sa ating pong refleksyon, saan ako umaasa para maitaas? Sa sariling galing, sa tao, o sa Diyos? Nakikita ko ba na ang tunay na promosyon ay nanggagaling sa Panginoon? May bahagi ba ng buhay ko na ayaw kong isuko sa Diyos dahil gusto kong hawakan ang kontrol? Kung mayroon ka pa nito, kapatid, huwag kang mag-atubili. Bitawan mo yan sa ating Panginoon. At sa practical po na aplikasyon, magtiwala sa Diyos, sa promosyon, sa trabaho, sa ministry, sa buhay, huwag pilitin umangat sa sariling paraan. Hayaan mong ang Diyos ang magbukas ng pintuan. Amen? Ibigay ang bigat kay Lord. Kung mababa ang tingin ng tao sa iyo, tandaan, ang halaga mo ay hindi galing sa kanila, kundi sa Diyos na nagmamahal at nagtataguyod. Amen? Ang ganda po nitong sinasabi ng Panginoon para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat. Maghintay ng may pananampalataya. Ang magpapakumbaba ay may kasamang pagtitiis, pero sa tamang panahon, itataas ka ng Panginoon. Tunay naman po talaga. Amen? At ang ating pong pinag-aaralan ngayon, ang una, ang magpakumbaba ay pagkilala na kailangan natin ang Diyos. Ang pangalawa, ang pagpapakumbaba ay paglipat ng pansin mula sa sarili patungo sa Diyos. Ang ating sarili, kailangan si Jesus nakatuon tayo palagi sa Kanya. Hindi tayo palagi nakatuon sa ating sarili, kung hindi sa Diyos. Amen? Siya lagi ang ating itataas sa ating mga buhay. Amen? Ang pangatlo, ang pagpapakumbaba ay nagdadala ng pag-angat mula sa Diyos mismo. Ang kalagayan natin, anumang sitwasyon natin ngayon, ang Diyos mismo ang mag-aangat sa atin. Kaya malinaw ang daan
pataas sa kaharian ng Diyos ay laging nagsisimula sa pagbaba sa harap ng kanyang trono. Sa ating pong konklusyon, mga kapatid, tanungin natin ang ating sarili. Sa mga panalangin ko, may kahawig ko ba? Mas kahawig ko ba ang Pariseo o maniningil ng buwis? Umaasa ba ako sa sariling gawa o sa awa at biyaya ng Diyos? Umaasa po ba tayo sa ating gawa o sa awa at biyaya ng Diyos? Hinahayaan ko bang si Lord ang magtaas sa akin o pilit kong tinatayo ang sarili ko? Ang tunay na pagpapakumbaba ay hindi kahinaan, ito ay kalakasan kasi kapag yumuko tayo, doon mismo kumikilos ang Diyos para itaas tayo. Amen? Amen. Alam niyo mga kapatid, ang tunay na pagpapakumbaba ay ito ay nagbubunga ng pagiging makadiyos. Dito po makikita sa isang tao, sa isang Kristiyano, ang tunay na pagpapakumbaba nagbubunga sa kanya ang pagiging makadiyos. Ang pagpapakumbaba o humility ay ang pagiging malaya sa pagmamataas. Wala man po siya dyan. Ay, tapos na pala. Dinugtong ko lang po ito. Pero aral po ito sa atin na ang pagpapakumbaba ay ang pagiging malaya sa pagmamataas at kayabangan. Amen? Amen. Palakpakan po natin ating Panginoon. Gusto niyo pa po bang makinig? Parang ayaw niyo pa pong tumayo. Tapos na po tayo. Awitan po natin ang ating Panginoon. Sa'yo ako ay lalapit, dadamhin ng iyong pag-ibig, susundin ko ang iyong nais, mukha mo ang siyang ibig. Diyos ng langit at lupa, sa yakap mo'y umaasa, pag-ibig mong di nagmamaliw, tunay nga kamangha-mangha. Yes, O aking Jesus, pag-ibig ng buhay ko, sasama sa iyo, saan ka man tutungo. Ang buhay ko'y tanging ikaw lamang, at habang buhay, paglilingkuran sa bawat araw na haharapin ko. Pagmamahal mo, tanging sandigan ko, pusong tapat sa aking likhain. Krus mo ang tanging yayakapin, ika'y susundin minsan pa. Sa'yo ako ay lalapit, yes, Lord. Hallelujah. Yes, Jesus. dadamhin ang iyong Amen, Lord. Yes, pag-ibig, awitan po natin ang ating Diyos. susundin ko Hallelujah. ang iyong Thank you, Father God. Yes, nais,
O Diyos ng langit at lupa, sa yakap mo'y umaasa. Pag-ibig mong di nagmamaliw, tunay kang kamangha-mangha. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. O aking Hallelujah, Lord. Sikaraya laba, pag-ibig sikuraya ng laba, buhay ko, sikaraya laba, sikuraya laba, sasama sa iyo. sikuraya laba, sikaraya laba, sikaraya laba, sikaraya. Hallelujah, Jesus. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sikuraya laba, sikuraya laba, sikaraya laba, sikaraya laba, sikaraya laba, sikaraya laba, Sa bawat araw na yes, Jesus. Sikaraya laba, sikuraya laba, pagmamahal mo, sikaraya laba. sandigan ko. Yes, Jesus. Praise you, Lord. Praise you, Jesus. Glory, glory, glory to the King of Kings. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, oh God. Praise you, Sa Father. bawat Praise you, Jesus. Holy Spirit. Thank you, Lord God. Hallelujah. Sikaraya labahay. Sikaraya labahay. pagmamahal mo, Sikaraya lababa, sikuraya lababa, sikande. Sikaraya labahay, sikaraya lababa, sikande. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord God. Thank you, Father. krus mo, Thank you, Jesus. Hallelujah. yayakapin. Yes, Lord. Ika'y Sikaraya laba, sikaraya laba. susundin. Sikaraya labahay, sikaraya lababa, sikande. Lord, ang buhay namin ay gamitin mo lamang para sa iyong kalwalhatian, O God. Sikaraya lababa, sikaraya lababa, sikande. Jesus, tunay nga po, salamat. At pinagaling mo po yung kanyang tenga sa oras na ito, Panginoon. Thank you, Lord, sa healing. At thank you, Lord, sa pagpapagaling mo sa kanyang tiyan ngayong umagang ito. Thank you, Jesus, sa lahat po ng sumusubaybay, Panginoon. Thank you, Father God, sa kagalingan, sa kanyang nararamdaman, sa kanyang dibdib, Panginoon. Healing, Lord, sa kanyang dibdib, Lord. In Jesus' name. Matagal na po siyang dumudulog sa iyo, Panginoon. Humihingi ng kagalingan. Sa oras na ito, Lord, ay pinagaling mo na po siya, Panginoon. By the power of your name, Jesus. Maraming salamat po. Maging, O Diyos, yung kanyang kanang binti, Lord, pinagaling mo siya sa oras na ito. Pinagaling mo siya, Panginoon, sa kanyang likod, in the mighty name of Jesus. At yung spirit of stroke, Lord, ay pinagaling mo siya, Panginoon. Sa mga nanonood po, sa oras na ito, Kuya, alam ko, pinagaling ka ng Panginoon at pinagaling ka ng Panginoong Hesus sa iyong pananampalataya sa Kanya. Tumayo ka. By the power of your name, Jesus, magaling na ang iyong katawan. Magaling na ang iyong stroke by the power of the blood of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Thank you, Lord. At hindi na po siya, Lord, magbaston. Siya po ay makakalakad na ng gusto. In the mighty name of Jesus.
Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Ama, maraming salamat. Banal na Espiritu, Jesus, salamat sa iyong kapangyarihan. Sa oras na ito, nagpapasalamat kami sapagkat hindi niyo kami iniwan. Nananatili ang iyong presensya sa lugar na ito at naranasan namin ang iyong kapangyarihan. Naranasan namin, Lord, ang kalwalatian po ng galing sa iyo sa lugar na ito, Panginoon, sa tahanan mong ito, ngayong umagang ito. I-bless mo, Lord, ang bawat nangangailangan financially in the mighty name of Jesus. Ikaw, Lord, ang magpala sa kanyang negosyo. Ikaw, Jesus, ang magpalago ng kanilang mga businesses, Panginoon. In the mighty name of Jesus. Ano mang uri ng business na ito, Panginoon, ikaw, O Diyos, ang magpalago nito, O God. Salamat, Lord, at tunay, O Diyos, salamat sa aming kalusugan, kapayapaan, kaginhawaan na aming pong naranasan ngayong umagang ito. Sa iyo namin ipinagkakatiwala ang lahat at sa iyo namin binabalik ang pinakamainam na papuri, pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Praise to Jesus. Amen and amen.